Sa gitna ng mataong lansangan, natigilan si Isabela de Leon nang masalubong ang titig ng isang batang nagtitinda ng bulaklak, mga matang kaparehong-kapareho ng kanyang yumaong asawa at ng anak na nawala sa loob ng 9 na taon. Mula sa sandaling iyon, sinimulan niya ang mapanganib na paghahanap sa katotohanan hanggang sa mabunyag na ang trahedya noon ay hindi aksidente kundi isang malamig na planong pagpaslang na inisip ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit magagawa kaya ng isang ina na ibunyag ang kasamaan at mabawi ang anak na akala'y tuluyan ng nawala? May mga kwentong hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman sa kaibuturan ng ating puso. Mga kwentong sumusubok sa ating pananampalataya at nagpapaalala sa atin ng walang hanggang lakas ng isang ina. Sabi nila, ang oras daw ang naghihilom sa lahat ng sugat. Ngunit paano kung ang isang sulyap sa mga mata ng isang estranghero ay sapat na para muling buksan ang sugat ng nakaraan? At paano kung ang sugat na yon ang siya ring magiging susi sa katarungang matagal mo nang inaasam? Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Isabela de Leon sa unang kabanata na pinamagatang, Ang Mga Matang Hindi Malilimutan. Para kay Isabela de Leon, ang bawat patak ng ulan ay isang paalala. Isang paalala ng araw na kinuha sa kanya ang lahat. Dumadampi ang malalamig na patak sa makapal na salamin ng kanyang Rolls Royce. Ginuguhit ang mga linyang tila luhang dumadaloy sa abalang tanawin ng Makati. Sa loob, nakakulong siya sa katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa busina ng mga sasakyan na hindi umuusad sa kahabaan ng Ayala Avenue. 9 na taon. 9 na taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Kanina lang, sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Leon Tower, ang sakit na yon ay muling dumalaw. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong syudad, isang imperyong itinayo niya kasama ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Ngunit ang lahat ng yon ay walang kulay, walang buhay. Ang mga mata niya ay napako sa nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa. Isang larawan ni Ricardo, masayang-masaya habang karga ang kanilang sanggol na anak. Ricardo Jr., ang kanyang munting anghel. Hinaplos ni Isabela ang salamin ng picture frame, dinadama ang mga ngiting matagal nang nawala. Biglang tumunog ang kanyang telepono, pinutol ang kanyang pagmumuni-muni. Ang pangalan ni Sonia, ang kanyang hipag, ang lumitaw sa screen. "Hello, Sonia," sagot niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Isa, kumusta ka? Tumatawag lang ako para i-check ka. Kumain ka na ba ng lunch?" Ang boses ni Sonia sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Sa loob ng 9 na taon, si Sonia at ang asawa nitong si Alejandro ang naging sandalan niya. "Oo, kakatapos lang." Pagsisinungaling ni Isabela. "Medyo marami lang trabaho ngayon." "Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Isa. Malapit na ang board meeting para sa official turnover. Kailangan malakas ka. Nandito lang kami palagi ni Alejandro para sa'yo. Alam mo yan?" "Salamat, Sonia. Salamat sa lahat." Pagkababa ng telepono, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Turnover. Ang paglilipat ng posisyon ng chairman kay Alejandro. Ito ang habilin ni Ricardo at tutuparin niya iyon. Ngunit sa bawat araw na papalapit, pakiramdam niya ay may isang piraso na naman sa kanya ang mawawala. Ang pag-iisip na yon ang nagtulak sa kanya na umalis ng opisina ng mas maaga. Ngunit ngayon, heto siya, nakakulong sa traffic, nakakulong sa sarili niyang mga alaala. Isang mahinang katok sa bintana ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Sa labas, sa gitna ng ambon, isang batang lalaki ang nakatayo, payat, medyo marumi ang damit, at may hawak na mga kwintas ng sampagita. Tinatayang nasa 8 o 9 na taong gulang, isa sa napakaraming bata na sinusubok ang kanilang kapalaran sa mga kalsada ng Maynila. Automatiko,
Sana niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang senyas na hindi siya interesado. Ngunit bago pa man niya magawa yon, nag-angat ng tingin ang bata. At ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Natigilan si Isabela. Huminto ang paghinga niya. Hindi, hindi maaari. Hindi iyon mga mata ng isang ordinaryong batang kalye. Mayroong kakaibang kislap sa mga iyon, isang pamilyar na kislap na parang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagtitig nito na tila may nakatagong na ngiti sa likod ng kalungkutan. Iyon ang mga mata ng kanyang Ricardo. Nanginginig ang kamay ni Isabela na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat sa paligid niya ay naglaho. Ang ingay ng trapiko, ang tunog ng ulan. Tanging ang mukha lamang ng bata ang kanyang nakikita. Anak, isang salitang halos pabulong na kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito nang bumukas ang salamin. "Ma'am, bili na po kayo ng sampagwita," sabi ng bata. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa lamig. Ngunit hindi narinig ni Isabela ang sinabi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang sariling puso. Ang mga matang iyon, ang mga mata ni Ricardo, paanong nangyari ito? Isang panaginip ba ito? Isang masakit na guni-guni na dulot ng kanyang walang katapusang pangungulila? Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang kanyang pitaka, pero hindi para bumili. Para bigyan siya ng dahilan na manatili, para patagalin pa ang sandaling ito, kahit isang segundo lang. Anong pangalan mo, iho?" Tanong nining niya. Basag ang kanyang boses. Nag-alinlangan ang bata. "Miguel po." Miguel. Maging ang pangalan ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Gusto niyang buksan ang pinto ng sasakyan. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang amuyin ang buhok nito at tiyaking hindi siya nababaliw. Ngunit sa likod nila, isang malakas na busina ang pumunit sa sandali. Sinundan pa ng isa at isa pa. Ang mahabang linya ng mga sasakyan ay nagsimula ng umandar. "Ma'am, kailangan na po nating umusad," marang sabi ng kanyang trooper na si Mang Tonyo. "Sandali lang," halos pasigaw na sagot ni Isabela. Ang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay kay Miguel. "Heto, iho." Inabot niya ang lahat ng perang papel na nadukot niya mula sa pitaka. "Sa'yo na lahat. Huwag ka lang aalis." Nakita niya ang lalong pagkagulat sa mga mata ng bata. Nag-atubili itong abutin ng pera. "Ma'am Isabela, bawal po tayong huminto dito. Mahuhuli po tayo." Muling paalala ni Mang Tonyo. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. At tulad ng isang banggungot, ang sasakyan ay dahan-dahang gumalaw paabante. "Hindi!" sigaw ni Isabela. "Mang Tonyo, ihinto mo ang sasakyan." "Pero ma'am, sabi ko ihinto mo." Pero huli na ang lahat. Ang imahe ni Miguel ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang mukha nitong naguguluhan ay dahan-dahang nilalamon ng layo at nang walang tigil na buhos ng ulan. Napahawak si Isabela sa bintana. Ang mga daliri niya ay dumidiin sa basang salamin na para bang sa paggawa niyon ay mapipigilan niya ang paglisan. Ang huling nakita niya ay ang pagtalikod ng bata at pagtakbo nito palayo. Nawawala sa siksikan ng mga tao sa gilid ng kalsada. Nawala na siya. Isang matinding kirot ang sumabog sa dibdib ni Isabela. Mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya sa loob ng 9 na taon. Dahil ngayon, hindi lang ito sakit ng pagkawala. Ito ay sakit ng pag-asang natagpuan at agad ding inagaw. "Bumalik ka. Mang Tonyo, ibalik mo ang sasakyan." Utos niya. Nanginginig ang buong katawan. "Ma'am, one way po ang Ayala. Hindi po tayo pwedeng basta-basta bumalik." Paliwanag ng trooper baka sa salamin ang kanyang pag-aalala para sa amo. Pero hindi na nakikinig si Isabela. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono
Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Hindi na muli. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. Yes, ma'am? Renato, sabi ni Isabela. Ang boses niya ay biglang naging matatag, puno ng awtoridad na kayang magpatigil ng mundo. May ipapahanap ako sa'yo. Ngayon din. Sino po, ma'am? Huminga ng malalim si Isabela. Ipinikit ang kanyang mga mata at muling nakita ang mukha ng bata. Isang batang lalaki, nagbebenta ng sampagita sa kanto ng Ayala at Paseo de Roxas. Mga 9 na taong gulang. Ang pangalan niya ay Miguel. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa keyboard mula sa kabilang linya. Hanapin ninyo siya! Utos ni Isabela. Ang boses ay naglalaman ng lahat ng bigat ng 9 na taon ng paghihintay. Gamitin ninyo ang lahat ng tauhan. I-check ninyo ang lahat ng CCTV sa lugar. Kahit halughugin ninyo ang buong Makati. Hanapin ninyo siya. Hindi mapakali si Isabela. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat oras ay tila isang walang hanggan. Mula nang makabalik siya sa kanyang mansyon sa Forbes Park, ang tanging ginawa niya ay magpabalik-balik sa kanyang malawak na sala, hawak ang telepono, naghihintay ng tawag mula kay Renato, ang pinuno ng kanyang security team. Ang imahe ng mukha ni Miguel, ang mga mata nito, ang pagkagulat nito, ang pagkawala nito sa gitna ng ulan, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na ito isang tanong kung namamalikmata lang ba siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, alam niyang hindi siya nagkakamali. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, halos mapatalon siya sa kinatatayuan. Agad niya itong sinagot. Renato? Ma'am, may nakuha na po kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Natrack po namin siya gamit ang mga CCTV sa lugar. May isa pong camera mula sa isang convenience store na malinaw na nakuha ang pag-alis niya sa intersection. Huminga ng malalim si Isabela. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. At may address na po kami. Miguel Santos, 9 na taong gulang. Nakatira kasama ang isang Benji Santos, kinikilalang ama, isang tricycle driver. Nasa isang lugar po sila sa Sitio Liwanag, sa may bandang likuran ng Guadalupe. Sitio Liwanag, isang komunidad ng mga informal settlers na papikit ng mariin si Isabela. Ang anak niya, ang tagapagmana ng De Leon Group, ay lumaki sa isang lugar na ni sa hinagap ay hindi niya inakalang mararating nito. I-send mo sa akin ang report, ang lahat ng detalye, ang lahat ng litrato. Utos niya, ang boses ay mariin. Ilang sandali lang, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito. Unang bumungad sa kanya ang isang medyo malabong kuha mula sa CCTV. At pagkatapos, isang mas malinaw na litrato, kuha ng isa sa mga tauhan ni Renato kanina lang. Nakaupo si Miguel sa labas ng isang maliit na barong-barong. Naglalaro ng holen, kasama ang ibang mga bata. Napahawak si Isabela sa kanyang bibig. Kahit sa litrato, kitang-kita niya. Ang mga matang iyon, ang unti-unting nabubuong hugis ng panga. Si Ricardo, siya nga, isang kumatok sa pinto ng sala, ang pumutol sa kanyang pagtitig. Pumasok ang isa sa mga kasambahay. Ma'am, narito po si Sir Alejandro. Bago pa man siya makasagot, pumasok na si Alejandro Montenegro sa sala. Bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit, dala ang isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isa, I was in the area. Naisip kong dumaan. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kanina. I got worried. Mabilis na itinago ni Isabela ang kanyang telepono. Pilit siyang ngumiti. Pasensya ka na, Alex. Masama lang ang pakiramdam ko. Napagod yata sa traffic. Di lumapit si Alejandro at umupo sa tapat niya. Ipinatong ang kanyang briefcase sa katabing upuan. Kaya nga dapat hindi ka na masyadong nagpupunta sa opisina. Ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin
ay maghanda para sa turnover para matupad na natin ang huling habilin ni Kuya Ricardo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay nagdulot ng kirot sa puso ni Isabela. Ngunit ang kirot na yon ay nahaluan ngayon ng isang bagong damdamin, isang pag-iingat na hindi niya naramdaman dati. Mukhang malalim ang iniisip mo, puna ni Alejandro. Ang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. May problema ba? Umiling si Isabela. Wala. May nakita lang ako kanina. Isang bata. Naalala ko lang bigla si Ricardo Jr. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alejandro. Inabot nito at marahang tinapik ang kanyang kamay. 1, 9 na taon na. Minsan, ang ating isipan ay niloloko tayo dahil sa labis na pangungulila. Baka dala lang yan ng pagod. Magpahinga ka. Iyan ang kailangan mo. Sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagdulot ng biglaang inis. Minamaliit nito ang kanyang nararamdaman na para bang isa siyang baliw na naghahabol sa isang multo. Marahil nga, sagot na lang niya. Umiiwas ng tingin. Pagkaalis ni Alejandro, lalong tumibay ang desisyon ni Isabela. Hindi siya maaring magkamali at hindi niya ito maaring ipagkatiwala kahit kanino, kahit sa pamilyang itinuring niyang sandalan. Kinagabihan, habang ang buong syudad ay abala sa sarili nitong buhay, si Isabela de Leon ay gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, nilagpasan ang mga hanay ng designer clothes at kinuha ang pinakasimpleng damit na nakita niya. Isang itim na pantalon, isang plain na blusa, at isang lumang jacket. Nagsuot siya ng baseball cap at salaming walang grado. Sa salamin, ibang tao ang tumingin pabalik sa kanya. Hindi ang CEO, hindi ang byuda, kundi isang ina. Isang inang handang suungin ang anumang panganib para sa kanyang anak. Pinatakbo niya ang sarili niyang sasakyan, isang ordinaryong SUV na bihirang gamitin, at tinahak ang daan patungo sa Sitio Liwanag. Ang mga nagkikinangang gusali ng Makati ay unti-unting napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at retasong kahoy. Ang maluluwag na kalsada ay naging makikipot na eskinita na papasok sa pusod ng kahirapan. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at nagsimulang maglakad. Ang bawat tapak niya sa maputik na lupa ay isang dagok sa kanyang puso. Ito ba ang mundong ginagalawan ng kanyang anak? Ang amoy ng basura at estero, ang ingay ng mga nag-iinuman sa kanto, ang sigawan ng mga batang naghahabulan sa dilim. Sinundan niya ang mapa sa kanyang telepono hanggang sa marating niya ang isang partikular na barong-barong. Mas maliit pa ito kaysa sa banyo ng kanyang silid tulugan. May isang maliit na bumbilya sa labas na nagbibigay ng aandap-andap na liwanag. Nagtago siya sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang nakaparadang tricycle kung saan tanaw niya ang bahay ngunit hindi siya makikita. At doon, siya ay naghintay. Hindi nagtagal. Isang lalaking payat at pagod ang dumating. Tulak-tulak ang isang tricycle. Si Benji Santos. Mula sa loob ng bahay, isang maliit na figura ang mabilis na lumabas para salubungin siya. Si Miguel. Tay, may pasalubong po kayo? Masayang tanong ng bata. Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Itinaas nito ang isang maliit na supot na papel. Siyempre, paborito mo. Nakita ni Isabela kung paano nila pinaghatian ng ilang piraso ng mainit na pandesal habang nakaupo sa isang lumang bangkito sa labas. Nakita niya kung paano ginulo ni Benji ang buhok ni Miguel. Narinig niya ang halakhak ng bata. Isang halo-halong emosyon ang bumalot kay Isabela. Pasasalamat dahil inalagaan ng lalaking ito ang kanyang anak. Inggit dahil nasaksihan nito ang paglaki ng bata na dapat sana ay para sa kanya. At sakit dahil sa kabila ng pagmamahal na nakikita niya, hindi maikakaila ang hirap na kanilang dinaranas. Pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay.
Akala ni Isabela ay tapos na ang lahat. Aalis na sana siya nang biglang may isang asong tumahol ng malakas sa di kalayuan. Ang ingay na yon ay tila nagdulot ng biglaang kaba kay Benji. Mabilis itong sumilip sa labas ng bintana. Ang mga mata ay maingat na gumagala sa madilim na paligid. Nang makontento itong walang panganib, mabilis itong yumuko. Mula sa ilalim ng isang lumang papag, may kinuha ito. Ngunit nang may isa pang kapitbahay na dumaan at bumati, mabilis at halos nanginginig na ibinalik ni Benji ang isang bagay sa ilalim. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kilos na yon, ang panginginig, ang pagmamadali, ang takot sa mga mata ni Benji ay nagsabi kay Isabela na hindi lang ito isang ordinaryong lalaki na nag-aalaga ng isang bata. Mayroon siyang itinatago. At nanatili si Isabela sa kanyang pinagtataguan. Ang mga mata ay nakapako sa maliit na barong-barong. Ang puso ay puno ng mga bagong katanungan. Ang paghahanap niya sa kanyang anak ay nagbukas ng isang panibagong pinto. Isang pinto patungo sa isang sikretong mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ano ang nasa loob ng kahon na yon? At ano ang tunay na papel ni Benji Santos sa buhay ng kanyang nawawalang anak? Tulog na si Miguel. Mahimbing ang kanyang paghinga, payapa ang kanyang munting mukha. Sa liwanag ng aandap-andap na bumbilya, pinagmasdan ni Benji Santos ang bata, ang tanging yaman niya sa mundo. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo nito. Sa bawat pagtitig niya, ang pagmamahal na nararamdaman niya ay laging may kasamang anino. Isang anino ng takot. 9 na taon na siyang nabubuhay kasama ang aninong yon. Gabi-gabi, binibisita siya nito sa kanyang mga panaginip. Minsan, ito'y sa anyo ng naglalagablab na apoy. Minsan, sa tunog ng bakal na nagkikiskisan. At palagi, sayak ng isang sanggol na halos malunod sa ingay ng isang paparating na kamatayan. Napapikit si Benji. Ang mga kamay ay marahang kumuyom. Hindi niya kailangang matulog para makita ang mga iyon. Ang alaala ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang markang hindi na mabubura kailanman. Gabi. Isang madilim na kalsada sa labas ng syudad. Pauwi na sana siya mula sa isang espesyal na biyahe nang masaksihan niya ang lahat. Isang itim na sedan na biglang hinarang ng isang malaking truck. Ang lakas ng pagbangga ay halos nagpatalsik sa kanya mula sa kanyang minamanehong tricycle. Kasunod noon ay ang pagsabog. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na goma at gasolina. Ang apoy ay sumasayaw na parang demonyo sa gitna ng kadiliman. Lalapitan niya sana para tumulong nang makita niya ang isang lalaking bumaba mula sa truck. Hindi ito tumulong. Sa halip sinilip nito ang loob ng sasakyan na nagliliyab at pagkatapos ay dali-daling naglakad palayo. Kakaiba ang lalaki. Mukhang seryoso. Walang emosyon sa kanyang mukha. At bago pa man siya makagalaw, nakarinig siya ng isang mahinang iyak. Galing sa loob ng kotse. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Benji sa nagliliyab na sasakyan. Hinarap niya ang apoy. Pinilit na buksan ang pinto ng driver na natigil. Ngunit huli na. Ang driver ay wala ng buhay. Sa likuran, nakita niya ang isang sanggol, nakatali sa kanyang car seat. Umiiyak, takot na takot. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa tulong ng kanyang mga kamay, sinira niya ang car seat at buong ingat na kinuha ang bata. Isang batang lalaki na sa kanyang paningin ay nagpapahiwatig ng pag-asa. Mabilis siyang tumakbo palayo at habang papalayo siya, ang kotse ay sumabog. Isang malakas na pagsabog na nagpagulo sa buong lugar. Bumalik si Benji sa kasalukuyan. Ang mga alaala ay bumalik. Masakit at matalas na parang mga karayom. Matagal na niyang sinubukan kalimutan ang nangyari. Itago ang bata. Itago ang katotohanan. Ngunit hindi niya kaya. Ang takot ay laging nananatili. Takot sa mga taong nasa likod ng lahat. Sa loob ng 9 na taon, nabuhay siya sa takot.
Takot na matuklasan ang kanyang tinatago. Takot na mawala ang bata. Pinagmasdan niyang muli ang natutulog na si Miguel. Ang kanyang paghinga ay regular. Ang kanyang mga pilik mata ay gumagalaw, tila nananaginip. Ang bata, na ang mga mata, ay ang mga mata ng kanyang Ricardo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Benji. Hinawakan niya ang lumang kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga labi ng nakaraan. Muli niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga larawan. Mga larawan ng bata, ng mga pangyayari, at ng mga tao na dapat sana ay nakalimutan na niya. At isang lumang dyaryo kung saan malaki ang ulo ng balita. Mag-asawang De Leon, patay sa car accident. Anak, nawala. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok sa sikmura. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng lahat, ng kanyang responsibilidad, ng panganib na nakapaligid sa kanila. Biglang may narinig siyang kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Nagulat si Benji. Agad niyang tinago ang kahon sa ilalim ng sahig. Nakinig siyang mabuti. Ang kaluskos ay lumapit. Kinabahan siya. Sino yon? May naniniktik ba sa kanya? Kinuha niya ang isang lumang tubo na nakasandal sa may pinto. Bilang proteksyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay binuksan niya ito ng bahagya. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa tapat ng kanyang bahay, nakatayo si Isabela De Leon. Nakaharap siya sa kanya, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Ang muka ay seryoso. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang takot ay muling bumalot sa kanya. Hindi ito maaring mangyari. Paanong? Kailangan nating mag-usap, Benji, sabi ni Isabela. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit merong isang bagay na matigas sa kanyang mga mata. Tungkol sa aking anak. Ang mga salitang yon ay tumama kay Benji na parang kidlat. Tungkol sa aking anak. Sa isang iglap, ang lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng 9 na taon ay sumabog. Ang unang pumasok sa isip niya ay isara ang pinto. Isara ito ng mabilis at huwag nang lilingon pa. Ngunit bago pa man niya maigalaw ang kanyang mga kamay, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Isabela De Leon. Isang determinasyon na hindi basta-basta susuko. Hindi ko po kayo kilala, nanginginig niyang sabi. Sinusubukang harangan ng kanyang katawan ang siwang ng pinto. Wala po kayong anak dito. Nagkakamali po kayo ng bahay. Ngunit hindi natinag si Isabela. Sa halip, marahan ngunit may diin niyang itinulak ang pinto para manatili itong bukas. Huwag na tayong maglokohan. Ginoong Santos, nakita ko siya kanina. Nakita ko ang mga mata niya. At alam kong nakita ninyo rin kung ano ang nakita ko. Lalong namutla si Benji. Ang bawat salita ng ginang ay parang mga pako na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Anak ko si Miguel. Ako ang nagpalaki sa kanya. At nagpapasalamat ako para doon. Mahinahong sagot ni Isabela. Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpatindig ng balahibo. Ngunit tapos na ang pagtatago. Panahon na para bumalik siya sa tunay niyang pamilya. Wala siyang ibang pamilya. Halos pasigaw na sagot ni Benji. Ang takot ay napapalitan na ng desperasyon. Umalis na po kayo. Nanggugulo lang po kayo dito. Sinubukan niyang muling isara ang pinto, ngunit muling hinarang ito ni Isabela. Sa pagkakataong ito, ang kalmadong ekspresyon ng ginang ay naglaho, napalitan ng sakit at galit. Nanggugulo? Ulit ni Isabela, tumaas ang boses. 9 na taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan. 9 na taon kong iniyakan ng anak na akala ko'y patay na. At ngayon na natagpuan ko na siya, sasabihin mong nanggugulo ako? Sa loob ng bahay, narinig nilang gumalaw si Miguel sa kanyang pagkakatulog. Ang tunog na yon ay nagbigay ng bagong lakas kay Benji. Umalis na kayo. Kung ayaw ninyong tumawag ako ng barangay.
Buong tapang niyang sabi. Kahit ang totoo'y nanginginig ang kanyang mga tuhod. Huwag na kayong babalik dito. Sa huling pagkakataon, buong lakas niyang itinulak ang pinto. At sa pagkakataong ito, ay nagtagumpay siya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa eskinita nang magsara ito. Nakasandal si Benji sa pinto. Habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay tila sasabog. Sa labas, nanatiling nakatayo si Isabela de Leon sa harap ng nakasarang pinto. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aalab. Ngunit hindi ito galit na walang patutunguhan. Ito ay galit na nagsilang ng isang bagong determinasyon. Ang takot sa mga mata ni Benji kanina, ang pinakamalinaw na kumpirmasyon. Hindi ito takot ng isang amang mapoprotektahan ng anak. Ito ay takot ng isang taong may malaking itinatago. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa barong-barong na yon ay mas nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi ito matatapos dito. Kung hindi niya makukuha sa santong dasalan, gagawin niya sa paraang alam niya. Habang naglalakbay si Isabela pabalik sa kanyang mundo ng kapangyarihan, sa isang mamahaling bar sa Bonifacio Global City, si Alejandro Montenegro ay nakikipagpulong. Ang kausap niya ay isang lalaking magaspang ang itsura. Ang anino sa kanyang mukha ay nagkukubli sa kanyang tunay na pagkatao. May ipinag-uutos ka, boss? Tanong ng lalaki. Inilapag ni Alejandro ang kanyang baso ng whiskey. Ang hipag ko. May pinagkakaabalahan siyang hindi ko gusto. Ano po iyon? May isa siyang tricycle driver na kinahuhumalingan sa Guadalupe. Malamig na sabi ni Alejandro. Gusto kong bigyan mo siya ng isang malinaw na mensahe, isang aral na hindi niya malilimutan. Tumango ang lalaki. Anong klaseng aral, boss? Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro, isang ngising puno ng kalupitan. Huwag ninyong patayin. Gusto kong matakot siya. Gusto kong maisip niya na sa susunod na makialam siya, sa hindi niya dapat pakialaman, hindi lang ang buhay niya ang mawawala. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang tauhan. Sirain ninyo ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang kabuhayan. Siguraduhin ninyong hindi na niya iyon magagamit pa. Kinabukasan, maagang gumising si Benji, dala pa rin ang kaba mula sa pagbisita ni Isabela. Ang una niyang ginawa ay silipin si Miguel na mahimbing pa ring natutulog. Isang mabilis na pag-asa ang pumasok sa isip niya. Baka isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit nang lumabas siya ng bahay para ihanda ang kanyang tricycle, ang panaginip na iyon ay naging isang bangungot na totoo. Ang kanyang tricycle, ang nag-iisang bumubuhay sa kanila ni Miguel, ay wasak. Ang mga gulong ay hiniwa at pinasabog. Ang salamin sa harap ay binasag at nagkalat sa lupa. At sa gilid ng sasakyan, ipinintag gamit ang pulang spray paint ang mga salitang, "Manahimik ka." Napaluhod si Benji sa tabi ng kanyang wasak na kabuhayan. Ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Sino ang gumawa nito? Si Isabela de Leon ba? O may iba pa? May iba pang nakakaalam. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone mula sa bulsa. At doon, nakita niya ang isang mensaheng hindi pa niya nababasa. Mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. 2 salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isa pa. Biglang naging malinaw ang lahat. Hindi ito gawa ni Isabela. Ito ay gawa ng mga taong kinatatakutan niya sa loob ng 9 na taon, ang mga taong nasa likod ng aksidente. Nahanap na nila siya at alam nilang buhay ang bata. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito takot para sa sarili niya, kundi takot para sa kaligtasan ni Miguel. Tumingin siya sa kanilang maliit na bahay, pagkatapos ay sa kanyang wasak na tricycle, at muli sa mensahe sa kanyang telepono. Wala na silang laban, wala na silang tatakbuhan, maliban sa isa. Pumasok siya sa loob
Dahan-dahang isinara ang pinto at kumuha ng isang lumang bag. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalagay sa loob ang iilang damit nila ni Miguel. Kailangan nilang umalis. Ngayon din, bago pa man ang isa pa na iyon ay maging huling araw ng kanilang buhay. Gabi na nang gisingin ni Benji si Miguel. Ang buong sitio liwanag ay halos tahimik na, maliban sa malayong alulong ng aso at sa mahinang tunog ng videoke mula sa kabilang kanto. Sa dilim ng kanilang munting barong-barong, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga siwang ng kanilang dingding. Anak, gising na! Marahang yugyog ni Benji sa balikat ng bata. Kailangan nating umalis. Nagising si Miguel. Kinukusot ang kanyang mga mata. Tay, saan po tayo pupunta? Gabi na po. Ang boses niya ay puno ng antok at pagtataka. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Benji sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na tumatakas sila mula sa isang panganib na hindi nito naiintindihan? May pupuntahan lang tayong probinsya, anak. Pagsisinungaling niya, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Magbabakasyon tayo. Isang sorpresa. Kinuha niya ang nag-iisang bag na naglalaman ng lahat ng kanilang gamit at marahang hinawakan ang kamay ni Miguel. Tara na, baka maiwanan tayo ng bus. Habang tahimik silang lumalabas sa eskinita, ang bawat anino ay tila isang kalaban. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang mga mata niya ay alertong gumagala sa paligid. Hinahanap ang anumang senyales ng panganib. Ang mensahe sa kanyang telepono, isa pa, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Nakarating sila sa pangunahing kalsada at sumakay ng jeep na patungong Cubao. Sa loob ng maingay na sasakyan, mahigpit ang yakap ni Benji kay Miguel na para bang sa paggawa niyon ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang Araneta City Bus Terminal ay isang magulong mundo ng mga tao. Mga pasaherong nagmamadali, mga konduktor na sumisigaw ng ruta, ang amoy ng diesel at pagkain na naghahalo sa hangin. Para kay Benji, ang kaguluhang ito ay isang pagkakataon para maglaho. Isang lugar kung saan sila ay magiging dalawa lamang sa libu-libong mukha. Mahirap nang mahanap. Tay, pagod na po ako, sabi ni Miguel. Humihikab. Malapit na, anak. Konting tiis na lang, sagot ni Benji. Hinahanap ang takilya para sa mga biyaheng pabikol sa pinakamalayong lugar na kaya nilang marating. Nang papalapit na siya sa pila, isang lalaking naka-Amerikana ang marahang humarang sa kanyang daraanan. Ginoong Benji Santos? Natigilan si Benji. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi niya kilala ang lalaki, pero ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong sistema. Sino ka? Tanong ni Benji. Automatikong hinila si Miguel sa kanyang likuran. Ako po si Renato, pinuno ng seguridad ni Ginang De Leon. Magalang na sabi ng lalaki. Pinapasundo niya po kayo. Gumuho ang mundo ni Benji. Nahanap pa rin sila. Sa isang iglap, sinubukan niyang tumakbo. Hinila niya si Miguel sa kabilang direksyon, pero may dalawa pang lalaking nakabarong ang nakaharang na pala doon. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Bawat daan palabas ay tila may nakabantay. Hindi sila armado, hindi sila naninigaw. Pero ang tahimik at profesional nilang presensya ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang armas. Wala na siyang tatakbuhan. Sumama na lang po kayo ng maayos, Ginoo, sabi ni Renato. Ang boses ay kalmado pa rin. Ayaw po naming gumawa ng eksena, lalo na't kasama ninyo ang bata. Walang nagawa si Benji kundi sumunod. Dinala nila siya sa parking lot ng terminal, palayo sa mata ng mga tao, patungo sa isang itim at makintab na van. Bumukas ang pinto nito, at sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakaupo si Isabela De Leon. Hindi siya galit. Wala ang awtoridad na ipinakita niya kagabi. Sa halip,
Ang nakita ni Benji ay isang babaeng puno ng pighati. Ang mga mata nito ay namumugto, nakatitig hindi sa kanya, kundi sa batang hawak niya. Papasukin niyo sila! Mahinang utos ni Isabela. Sa loob ng van, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Miguel, sa wakas ay nagapi ng pagod, ay nakatulog na sa kandungan ni Benji. Hindi nagsalita si Isabela ng ilang sandali. Pinagmasdan niya lang ang natutulog na bata, ang bawat detalye ng mukha nito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay mula sa kanyang handbag. Isang maliit na silver na pulseras, medyo kupas na ngunit kumikinang pa rin. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Isabela. Basag ang kanyang boses. Ipinakita niya ito kay Benji. Nakita ni Benji ang maliit na pangalang nakaukit dito. Isang pangalang sumaksak sa kanyang puso. Ricardo Jr. Regalo namin ito ng asawa ko sa binyag niya. Pagpapatuloy ni Isabela, habang isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Nasa loob ito ng baby bag niya noong araw ng aksidente. Ito na lang ang tanging bagay na naibalik sa akin mula sa kanya. Ang tanging alaala na nahahawakan ko. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na pumapasan sa balikat ni Benji. Ang pagtanggi, ang mga kasinungalingan, ang pagtakas. Ang lahat ay unti-unting gumuho. Tumingin siya sa pulseras na simbolo ng pagmamahal ng isang ina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel na payapang natutulog sa kanyang mga braso, walang kamalay-malay sa bigat ng katotohanang nakapalibot sa kanya. At sa wakas, tumingin siya kay Isabela, isang ina na nawalan ng lahat, na ngayon ay nasa harap niya, hindi para manakot, kundi para magmakaawa. Ang tibay na itinayo niya sa loob ng 9 na taon ay tuluyan ng bumigay. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Ang lakas niya ay naubos. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahigin ng van, yakap pa rin ang natutulog na bata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Luha ng takot, ng pagsisisi, ng pagod, at ng pagsuko. Ginang de Leon, hikbi niya, ang mga salita ay hirap na lumabas. Sasabihin ko na po sa inyo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang huling hininga ng paglaban. Tumingala siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling pakiusap. Pero ipangako niyong poprotektahan ninyo si Miguel. Ipinapangako ko, sagot ni Isabela. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Hinawakan niya ang balikat ni Benji, isang kilos na nagsasabing hindi ito nag-iisa. Poprotektahan ko siya. Poprotektahan ko kayo. Sabihin mo lang sa akin ang lahat. Dinala ni Isabela si Benji sa kanyang mansyon. Si Miguel, na mahimbing pa ring natutulog, ay maingat na inihiga sa isang guest room ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay. Sa katahimikan ng malawak na aklatan ni Isabela, sa gitna ng mga libro ng batas at negosyo, nagsimulang ilahad ni Benji ang katotohanang itinago niya sa loob ng 9 na taon. Naupo siya sa gilid ng isang mamahaling silya, hindi komportable sa karangyaan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na gawa sa marmol. Gabi po iyon. Simula niya, nanginginig ang boses. Pauwi na ako galing sa isang biyahe nang makita ko ang lahat sa isang madilim na kalsada sa labas ng syudad. Isang itim na kotse at isang malaking truck na bigla na lang sumalpok dito. Napahawak ng mahigpit si Isabela sa braso ng kanyang upuan. Ang mga alaala ay muling bumabalik. Sumabog po ito, pagpapatuloy ni Benji. Ang mga mata ay nanlalaki sa muling pagbabalik tanaw. Ang apoy, napakalaki. Lalapit sana ako para tumulong, pero nakita ko ang driver ng truck. Bumaba siya. Sinilip ang nasusunog na kotse na parang tinitiyak na walang makakaligtas. At pagkatapos, kalmado lang siyang naglakad palayo. Hindi siya tumulong. Tanong ni Isabela. Ang boses ay halos pabulong.
Umiling si Benji. Hindi po. At doon na po ako kinabahan. Pero nakarinig ako ng yak. Iyak ng isang sanggol. Hindi ko na po inisip ang panganib. Tumakbo ako. Nabasag ang boses niya sa puntong yon. At inilabas ko siya mula sa car seat bago pa man tuluyang sumabog ang sasakyan. Ang bawat detalye ay parang isang patalim na humihiwa sa puso ni Isabela. Ang asawa niya, naiwan doon. Ang lalaking nag-utos sa driver ng truck. Sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay matalim. Nakita mo ba siya? Tumango si Benji. Hindi ko po malilimutan ang mukha niya. Maayos ang forma, parang mayaman. Pero ang pinakatumatak po sa isip ko, habang itinuturo niya ang direksyon sa driver, bago sila umalis, nakita ko po. Huminto siya, tila natatakot na sabihin ang susunod na mga salita. Ano? Giit ni Isabela. Anong nakita mo? Mayroon po siyang mahabang peklat. Nanginginig na sabi ni Benji. Isang mahabang peklat sa kanyang kaliwang pulso. Sa isang iglap, ang mundo ni Isabela ay huminto sa pag-ikot. Peklat sa kaliwang pulso. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Isang family gathering, 2 taon na ang nakalipas. Nagkakatuwaan sila sa hardin. Si Alejandro, nakataas ang manggas ng kanyang polo habang inaabot ang isang baso ng alak. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, kitang-kita ito. Isang mahaba, maputing peklat na bumabagtas sa kanyang kaliwang pulso. Isang peklat na sinabi niyang nakuha niya raw sa isang aksidente sa fencing noong kolehiyo. Alejandro. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sigaw. Ang kanyang bayaw, ang kapatid ng kanyang asawa, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong malapit ng mamuno sa kanyang kumpanya, siya. Siya ang pumatay sa kapatid niya. Siya ang sumubok na patayin ang sarili niyang pamangkin. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa yelo, pinapatay ang lahat ng sakit at pighati at iniiwan lamang ang purong puot. Bago pa man siya makapagsalita, ang pinto ng aklatan ay marahang bumukas. Isa? Ang boses na yon. Ang boses na kanina pa tumatawag sa kanya, puno ng pag-aalala. Si Sonia. Nakatayo ito sa may pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Diyos ko, nandito ka lang pala. Kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot. Nag-alala ako kaya ginamit ko na ang susi ko. Sabi ni Sonia habang mabilis na lumalapit. Natigilan ito nang makita si Benji. Sino siya? Anong nangyayari dito, Isa? Bakit ka namumutla? Hindi makasagot si Isabela. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Sinusubukang iproseso ang katotohanang natuklasan niya. Si Alejandro, ang demonyo sa likod ng lahat. Ayos ka lang ba? Lumapit pa si Sonia. Ang mga kamay ay nakaabot para alalayan siya. Inakbayan siya nito. Isang kilos ng pagdamay at pag-aalala na ginawa na nito sa kanya nang hindi mabilang na beses sa loob ng 9 na taon. Halika, maupo ka. Kinakabahan ako sa'yo. Habang nakapatong ang kamay ni Sonia sa kanyang balikat para akayin siya, ang manggas ng mamahalin nitong seda blusa ay bahagyang dumulas pababa. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nahagip ng mata ni Isabela. Isang bagay na maliit lamang, halos hindi mapapansin. Sa pulso ni Sonia, sa mismong lugar kung saan karaniwang inilalagay ang relo. Isang maliit na peklat. Isang peklat ng paso, hugis bituin. Parang isang kidlat na tumama sa utak ni Isabela. Isang panibagong alaala ang sumulpot mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Isang alaala mula sa ospital, ilang oras bago ang aksidente. Ang gulo sa nursery, isang batang nurse na tarantang-taranta. Ang sabi nito ay nagkapalit daw ng baby tag ang anak niya at ang isa pang sanggol, ngunit naayos na raw agad.
Naalala niya ang nurse na yon, kung paano ito humingi ng paulit-ulit na pasensya. At naalala niya ang isang detalye. "Pasensya na po talaga, ma'am," sabi ng nurse. "Sa pagmamadali ko, aksidente kong napaso ang sarili ko ng sterilizer. Okay lang po ang baby. Ako lang po ang nasaktan." Naalala niyang nakita niya ang maliit na band-aid sa pulso ng nurse. Ang nurse na bigla na lang nag-resign at nawala kinabukasan. Ang nurse, ang pagpapalit, ang paso, ang peklat sa pulso ni Sonia. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagpapalit ng sanggol sa ospital, ang planadong aksidente sa kalsada. Hindi lang ito gawa ni Alejandro, ito ay gawa nilang dalawa. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang tingin mula sa peklat sa pulso ni Sonia patungo sa mukha nito. Ang mukha na puno pa rin ng pekeng pag-aalala. Ngunit hindi na isang hipag ang nakikita ni Isabela, hindi na isang kaibigan. Nakatingin siya sa isang halimaw, ang totoong utak sa likod ng lahat. At ang halimaw na yon ay nakayakap sa kanya. Ang pakiramdam ng braso ni Sonia sa kanyang balikat ay biglang naging parang nagbabagang bakal. Ang bawat salita ng pag-aalala na lumalabas sa bibig nito ay parang lason na tumatagos sa kanyang pandinig. Ngunit sa kabila ng nag-aalab na puot sa kanyang dibdib, isang di kapanipaniwalang kapayapaan ang biglang bumalot kay Isabela. Ito ang kapayapaan na dulot ng kaliwanagan. Ang sakit, ang pagkalito, ang 9 na taon ng pagluluksa. Lahat ay biglang nagkaroon ng pangalan. At ang mga pangalang iyon ay Alejandro at Sonia. Dahan-dahan, sa paraang hindi kahina-hinala, inalis ni Isabela ang pagkakayakap ni Sonia. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nanangiting malamig at matalim na parang yelo. "Ayos lang ako, Sonia," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. "Pagod lang siguro talaga. Marami lang akong iniisip." Tumingin siya kay Benji na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa sahig, takot na takot sa biglaang pagdating ni Sonia. "Ginoo, salamat sa iyong oras. Makakaasa kang tutuparin ko ang aking pangako, ang aking driver na ang maghahatid sa iyo sa isang ligtas na lugar pansamantala." Anong pangako? Sino ba talaga siya, Isa? Usisa ni Sonia, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Isa lamang siyang malayong kamag-anak na humihingi ng tulong. Mabilis na sagot ni Isabela. "Huwag mo na siyang alalahanin. Ang mahalaga, kailangan ko nang magpahinga." Marahil ay tama si Alejandro. Kailangan kong ihanda ang sarili ko para sa turnover. Ang pagbanggit sa turnover ay nagpabago sa ekspresyon ni Sonia. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang bahagyang ngiti ng tagumpay, isang kislap sa kanyang mga mata na ngayon lang napansin ni Isabela. "Iyan ang tamang pag-iisip," sabi ni Sonia. Muling tinapik ang kanyang balikat. "Magpahinga ka na. Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Nang makaalis na si Sonia, ang nangiti sa mukha ni Isabela ay dahan-dahang naglaho na parang isang maskarang nabasag. Ang natira ay isang ekspresyong walang emosyon, walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan. Tinawagan niya si Renato. "Dalhin mo si Ginoong Santos sa penthouse suite ng St. Giles Hotel. Huwag mong gagamitin ang pangalan niya. I-book mo sa ilalim ng pangalan ko. Bantayan ninyo siya at ang anak ko. Walang sino man, ulitin ko, walang sino man ang maaaring lumapit sa kanila nang wala akong pahintulot, maging ang pamilya ko." Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang pribadong investigador, isang dating ahente ng NBI na malaki ang utang na loob sa kanyang yumaong asawa. "David, may ipapatrabaho ako sa'yo. Urgent at confidential," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang nurse na nagtrabaho sa Makati Medical Center. 9 na taon na ang nakalipas. I-check mo ang lahat ng records
At kailangan ko rin ng kumpletong financial records ni Sonia Montenegro sa nakalipas na 10 taon. Bawat transaksyon, bawat investment, lahat. Sa sumunod na 24 na oras, ang mansyon ni Isabela ay naging isang war room. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pighati ay napalitan ng isang layunin. Hindi na siya ang babaeng nagluluksa. Isa na siyang general na nagpaplano ng kanyang digmaan. At hindi nagtagal, dumating ang mga ebidensya. Isang lumang file mula sa ospital. Ang pangalan ng nurse at ang kanyang employment record na biglang natapos isang araw pagkatapos ng aksidente. Pagkatapos, dumating ang ulat mula kay David. Isang bank transaction na nangyari 2 linggo pagkatapos ng biglaang pag-resign ng nurse. Isang malaking halaga ng pera, 2 milyong piso, ang idineposito sa account ng nurse. Ang source account, isang foundation na pinamumunuan ni Sonia Montenegro. At ang huling piraso ng ebidensya, isang immigration record. Ang nurse ay lumipad papuntang Canada 1 buwan pagkatapos ng transaksyon at hindi na bumalik pa. Tinitigan ni Isabela ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang bank statement, ang flight details. Ito na, ang hindi maikakailang patunay ng pinakamalalim na pagkakanulo. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng kanyang aklatan. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sa loob ng 9 na taon, hinayaan niyang ang 2 ahas na yon ay manirahan sa kanyang hardin. Hinayaan niyang tuklawin nila ang kanyang tiwala at lasunin ang kanyang buhay. Ngayon, panahon na para putulin ang ulo ng mga ahas na ito. Hindi niya tatawagan ng pulis. Masyadong simple yon. Masyadong mabilis. Ang ginawa nila ay hindi isang simpleng krimen. Ito ay isang obra ng kasamaan na plinano ng maraming taon. Kaya't ang kanilang kaparusahan ay dapat ding maging isang obra, isang pampublikong pagbagsak na hindi nila malilimutan habang nabubuhay sila. May isang perpektong entablado para sa kanyang paghihiganti. Isang entablado na sila mismo ang naghanda. Ang De Leon Group of Companies Annual Gala and Leadership Turnover. Ang gabi kung saan ipagmamalaki ni Alejandro ang kanyang tagumpay. Ang gabi kung saan tatanggapin niya ang koronang matagal na niyang inasam. Iyon ang magiging gabi ng kanilang paghuhukom. Muling naupo si Isabela sa kanyang mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang bumalik ang kanyang dating talas at talino bilang isang CEO. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang pluma. Sa itaas ng papel isinulat niya, ang pagbagsak. Sa ilalim nito, nagsimula siyang maglista. Ang mga ebidensya, ang mga testigo, ang mga taong kailangan niyang kausapin, ang bawat hakbang, ang bawat galaw. Isang plano na kasing detalyado at kasing perpekto ng isang grandmaster sa chess. Tinawagan niya si Benji Santos sa hotel. Ginoong Santos, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. May hihilingin akong pabor sa inyo, isang napakalaking pabor. Pero ipinapangako ko, pagkatapos nito, magkakaroon na ng katarungan para sa ating lahat. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Nakipag-dinner si Isabela kasama sina Alejandro at Sonia. Ngumiti siya sa kanilang mga biro. Tumatango siya sa kanilang mga plano para sa kumpanya. Ginampanan niya ang papel ng isang mapagkakatiwalaang hipag, isang nagluluksang byuda na sa wakas ay handa nang mag-move on. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, sa likod ng bawat tango, ay ang malamig na determinasyon ng isang leon na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumakmal. Sa kanyang huling pag-uusap sa kanyang assistant, bago ang gabi ng gala, isang huling utos ang ibinigay ni Isabela. Michelle, isecure mo ang lahat ng audiovisual equipment sa ballroom para sa gabi ng turnover. Gusto kong ikaw lang at ang team mo ang may access sa main control booth. Walang iba. Masusunod po, ma'am. At isa pa, dagdag ni Isabela, maghanda ka.
dahil ang gabing iyon ay magiging isang palabas na hindi malilimutan ng buong mundo ng korporasyon. May mali. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Alejandro Montenegro sa kanya sa loob ng nakalipas na mga araw. Sa panlabas, ang lahat ay perpekto. Si Isabella ay tila bumalik na sa dati. Kalmado, medyo malungkot, ngunit sa wakas ay sumusuko na sa katotohanan. Pumapayag na ito sa lahat ng kanyang mga suhestyon para sa turnover. Ngumingiti ito sa tamang mga oras, ngunit may mali. Nakaupo siya ngayon sa kanyang opisina na nasa kabilang dulo lamang ng hallway mula sa opisina ni Isabella. Tinititigan niya ang invitation para sa gala, kung saan nakasulat ang kanyang pangalan bilang susunod na chairman. Ito na, ang tagumpay na pinlano niya sa loob ng halos isang dekada ay abot kamay na niya. Ngunit imbes na magdiwang, hindi siya mapakali. Ang pagbabago kay Isabella ay masyadong biglaan. Mula sa isang babaeng desperadong naghahanap sa isang batang kalye, bigla na lang itong tumahimik. Ang apoy sa mga mata nito ay biglang nawala. Masyadong mabilis, masyadong madali. Hindi tanga si Alejandro. Alam niyang ang katahimikan ay madalas na mas mapanganib kaysa sa sigaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, isang taong mas matapat sa pera kaysa sa prinsipyo. "Marco, may ipapagawa ako sa'yo," sabi niya. Ang boses ay mababa at mariin. Subaybayan mo ang lahat ng kilos ni Isabella. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap niya, saan siya nagpupunta. At gusto kong malaman kung nasaan na ang tricycle driver na si Benji Santos. Bigla na lang siyang nawala. "Masusunod, boss," sagot ni Marco sa kabilang linya. Hindi nagtagal, dumating ang ulat. At ang laman nito ang nagpakulo sa dugo ni Alejandro, isang litrato, kuha mula sa isang hidden camera sa lobby ng St. Giles Hotel. Si Isabella, nakasuot ng simpleng damit, kausap ang kanyang private investigator na si David. At ilang minuto pagkatapos, sa isa pang litrato, si Benji Santos pumapasok sa isang elevator kasama ang dalawang security personnel ni Isabella. "Nasa St. Giles Hotel siya, boss?" kumpirma ni Marco sa telepono. "Sa penthouse suite, sa ilalim ng pangalan ni Ma'am Isabella. Mahigpit ang bantay, kasama niya ang isang bata." Para kay Alejandro, ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay. Ang paghahanap, ang biglaang katahimikan, ang pagtatago sa testigo. Nagkamali siya. Hindi sumuko si Isabella. Naghahanda ito. Nagsimulang maglakad-lakad si Alejandro sa kanyang opisina na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay maaaring gumuho dahil sa isang hamak na tricycle driver. "Hindi," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag. Kung digmaan ang gusto ni Isabella, digmaan ang ibibigay niya. Ngunit hindi ito magiging isang digmaan ng ebidensya sa korte. Ito ay magiging isang digmaan kung saan ang mga patakaran ay siya ang gagawa." Muli niyang tinawagan ang kanyang tauhan. Hindi na si Marco, isang mas madilim na kontak, isang taong handang gawin ang pinakamaruruming trabaho. "May trabaho ako para sa'yo," sabi ni Alejandro. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Isang bata, nasa St. Giles Hotel. Gusto kong kunin mo siya. Ngayon din." May pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Boss, mahigpit ang seguridad doon at bata ang target. Delikado." "Gawin mo lang ang sinasabi ko," sigaw ni Alejandro. "Gawan mo ng paraan. Magpanggap kang room service, mag-pull ka ng fire alarm, kahit anong kailangan mong gawin. Pagkatapos, itago mo ang bata at hintayin mo ang tawag ko." Nagbigay siya ng isang huling malupit na utos. "At siguraduhin mong may maiiwan kang ebidensya na si Benji Santos ang may kagagawan. Isang sulat, isang gamit niya, kahit ano. Para lumabas na tinakas niya ang bata para humingi ng ransom." Ang plano ay desperado.
magulo. Ngunit ito na lang ang natitira niyang baraha. Sa pamamagitan nito, 2 ibon ang mapapatay niya sa isang bato, mawawala ang bata, at masisira ang kredibilidad ng kanilang nag-iisang testigo. Maiiwan si Isabela na walang hawak kundi mga akusasyon na walang patunay. Ang kasunod na mga oras ay puno ng tensyon. Sa mansyon, naghahanda si Isabela para sa gala. Hindi alam ang panganib na papalapit. Sa hotel, ang mga tauhan ni Alejandro ay nagsimula ng kumilos. Isang fire alarm ang biglang tumunog sa buong hotel, nagdulot ng gulat at pagkalito. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang security sa pag-check ng bawat palapag, 2 lalaking nakauniforme ng hotel ang mabilis na pumasok sa penthouse suite. Natagpuan nila si Miguel na naglalaro sa sala habang si Benji ay nasa banyo. Mabilis at tahimik ang kanilang pagkilos. Isang panyong may pampatulog ang itinabon sa bibig ng bata. Isang wallet na ninakaw mula sa bahay ni Benji ang sadyang inihulog sa sahig. At sa loob ng ilang segundo, nawala na sila. Nang lumabas si Benji mula sa banyo, isang nakakabininging katahimikan ang sumalubong sa kanya. "Miguel?" tawag niya. Walang sagot. "Miguel, anak!" Ang takot na mas matindi pa sa anumang naramdaman niya noon ay biglang bumalot sa kanya. Hinanap niya ang buong suite, ang silid, ang ilalim ng kama. Wala. Hanggang sa nakita niya ang wallet sa sahig, ang kanyang wallet. At doon niya naunawaan, isa itong patibong. Samantala, sa kanyang dressing room, katatapos lang ayusan si Isabela. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown. Ang kanyang mukha ay kalmado. Handa na para sa pinakamalaking gabi ng kanyang buhay. At biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot. Ngunit ang tono nito ay puno ng pagtatagumpay at panunuya. "Kumusta ka na, hipag?" bati ni Alejandro. Nanigas si Isabela. "Alex, anong kailangan mo?" "Simple lang, isa. Gusto ko lang sabihin na kanselado na ang anumang sorpresa na inihanda mo para mamaya." Sabi ni Alejandro, nagpipigil ng tawa. "Tingin ko, mas gugustuhin mong makipagtulungan." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ni Alejandro, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Isabela, "ay kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, ibibigay mo sa akin ang chairmanship nang walang anumang drama. Ngiti ka lang sa buong gabi, pumalakpak ka para sa akin, at pagkatapos, isasauli ko sa iyo ang iyong munting anghel. Pero kung susubukan mo ang kahit anong kalokohan," hindi niya na tinapos ang sasabihin, hindi na kailangan. Binitawan ni Isabela ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang eleganteng babae, ang makapangyarihang CEO, ang inang nagpaplano ng kanyang paghihiganti. Sa isang iglap, lahat ng yun ay naglaho. Ang natira ay isang ina, nakatayo sa bingit ng kawalan, nahaharap sa isang imposibleng pagpili, ang hustisya na matagal niyang inasam o ang buhay ng kanyang anak. Ang ballroom ng Shangri-La at the Fort ay nagliliwanag. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na bumubuhos ng gintong liwanag sa daan-daang bisita, mga pinakamayayamang pangalan sa negosyo, politika, at alta sosyedad. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan na sinasaliwan ng isang string quartet na tumutugtog sa sulok. Sa gitna ng karangyaan, si Alejandro Montenegro ay parang isang hari. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Bawat ngiti niya ay puno ng pagtatagumpay. Kinakamayan niya ang mga bisita. Tinatanggap ang kanilang pagbati, habang ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang isang tao. At pagkatapos, nakita niya ito. Pumasok si Isabela de Leon sa ballroom. Mag-isa.
Ang kanyang itim na gown ay dumadaloy sa bawat hakbang niya, na parang isang anino sa gitna ng liwanag. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon. Para sa lahat, isa siyang biyudang nagpapakita ng lakas at grasya. Ngunit para kay Alejandro, isa siyang reynang natalo sa digmaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng silid. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Isang senyas. Sumunod ka. Tumango si Isabela. Isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na pagsuko. Nagkita sila sa isang pribadong lounge sa likod lamang ng entablado. Pumasok si Isabela at nakita niya si Alejandro, nakatayo sa tabi ng isang mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng turnover. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Akala ko ay mas pipiliin mo ang iskandalo kaysa sa buhay ng anak mo. Hindi sumagot si Isabela. Ang kanyang mga mata ay malamig, nakatitig sa mga dokumento. Narito ang mga papeles. Pagpapatuloy ni Alejandro. Pipirmahan mo ito ngayon sa harap ng ating abogado. Walang drama. Pagkatapos, kapag opisyal nang na-announce ang posisyon ko sa entablado, ibibigay ko sa iyo ang address kung nasaan ang bata. Simple, hindi ba? Lumapit ang abogado ng pamilya, isang matandang lalaki na walang kamalay-malay, sa madilim na transaksyon sa kanyang harapan. Inilatag nito ang mga pahina at itinuro kung saan dapat pumirma. Kinuha ni Isabela ang pluma. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay matatag. Tumingin siya kay Alejandro, diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang kasakiman, ang pagtatagumpay, ang kawalan ng anumang pagsisisi. At pagkatapos, pumirma siya. Isang pirma na naglilipat ng kapangyarihan. Isang pirma na tila sumusuko sa lahat. Nakahinga ng maluwag si Alejandro. Magaling. Magaling na desisyon, hipag. Kinuha niya ang mga dokumento na parang isang tropeo. Ngayon, halika na. Oras na para sa ating grand finale. Ang programa ay nagsimula na. Mga talumpati mula sa mga board members, mga papuri para sa yumaong si Ricardo de Leon, mga papuri para sa pamumuno ni Isabela. At sa bawat salita, si Isabela ay nakaupo sa presidential table, tahimik, ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa porselana. Sa tabi niya, si Sonia ay bumubulong ng mga salita ng suporta. You're so brave, Isa. Ricardo would have been proud. Bawat salita ay parang isang karayom sa kanyang pandinig. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ang CEO ng kumpanya ay umakyat sa entablado. At ngayon, mga ginang at ginoo, ang sandaling ating hinihintay. Sa pagpapatuloy ng legasya ng De Leon Group, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang ating bagong chairman, Ginoong Alejandro Montenegro. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumayo si Alejandro, inayos ang kanyang suit at naglakad papunta sa entablado na parang isang nagwaging general. Kumaway siya sa mga tao, ang ngiti sa kanyang muka ay abot tenga. Ngunit may isang taong hindi pumalakpak, si Isabela, na natili siyang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking LED screen sa likod ng entablado, kung saan ipinapakita ang logo ng De Leon Group. Nakarating si Alejandro sa podium. Inayos niya ang mikropono. Huminga siya ng malalim. Handa na para sa kanyang victory speech. Maraming salamat. Isang napakalaking karangalan. Ngunit hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado maliban sa isang spotlight na nakatutok sa kanya. At ang logo ng De Leon Group sa malaking screen sa likod niya ay biglang naglaho. Ang buong ballroom ay natahimik. At pagkatapos, isang imahe ang lumitaw sa screen. Hindi ito isang corporate video.
Ito ay ang mukha ni Benji Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit determinasyon, at nagsimula siyang magsalita. Ang pangalan ko po ay Benji Santos. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga manonood. Si Alejandro ay natigilan sa entablado. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Tumingin siya sa control booth sa likod, ngunit wala siyang makita kundi kadiliman. At ito po ang aking testimonya tungkol sa gabing namatay si Ginoong Ricardo de Leon. Ang video ay nagpatuloy, detalyado, hindi napuputol. Ikinuwento ni Benji ang lahat. Ang pagsalpok ng truck, ang driver na hindi tumulong, ang nasusunog na kotse, ang pagliligtas sa sanggol. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa pundasyon ng mundo ni Alejandro. Ang taong nag-utos sa lahat, nakita ko po siya. At hindi ko po malilimutan ang isang detalye. Mayroon po siyang mahabang peklat sa kanyang kaliwang pulso. Sa sandaling iyon, ang spotlight na nakatutok kay Alejandro ay biglang lumipat mula sa kanyang mukha pababa sa kanyang kaliwang kamay na nakapatong sa podium. Sa high-definition na screen, kitang-kita ng lahat ang mahabang peklat na yon. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Nataranta si Alejandro. "Patay ninyo yan! Anong kalokohan ito? Security!" Ngunit walang security na dumating dahil ang screen ay muling nagbago. Ang sumunod na lumabas ay isang kopya ng isang bank statement, isang transaksyon mula sa isang foundation na pinamumunuan ni Sonia Montenegro patungo sa isang nurse. Sinundan ito ng flight record ng nurse papuntang Canada. Si Sonia, na nasa presidential table, ay namutla na parang isang multo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang mga tuhod niya ay tila naging halaya. At para sa huling nakamamatay na dagok, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, ibibigay mo sa akin ang chairmanship nang walang anumang drama. Pumalakpak ka para sa akin." Ang boses ni Alejandro, malinaw, walang duda. Ang buong ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan. Kalmado, tahimik. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya habang marahan siyang naglalakad papunta sa entablado. Habang umaakyat siya, hindi niya tinitingnan ang nagkakagulong mga bisita. Hindi niya tinitingnan si Sonia na nanginginig sa takot. Tinitingnan niya si Alejandro na ngayon ay nakatayo sa entablado na parang isang estatwang gawa sa asin. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang reyna ay nagsakripisyo ng kanyang tore, ngunit ito ay para lamang makagawa ng isang perpektong checkmate. Umakyat si Isabela sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kahulugan. Ang kaguluhan sa ballroom ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kamera ng media na naimbitahan para i-cover ang isang corporate event ay nakatutok na ngayon sa isang live na drama ng pagkakanulo at paghihiganti. Huminto siya sa tabi ni Alejandro. Ang lalaking kanina lang ay nasa tuktok ng mundo ay nakatingin ngayon sa kanya. Ang mga mata ay pununo ng hindi makapaniwalang galit. "Paano?" Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Alejandro. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. "Akala mo ba talaga ay isusuko ko ang buhay ng anak ko ng ganoon kadali? Akala mo ba ay hindi ko alam na ang pinakamalaking kahinaan ng isang ahas ay ang sarili nitong kamandag?" Habang nagsasalita si Isabela, ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ng ballroom ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. "Nung tinawagan mo ako, pagpapatuloy niya, at ginamit ang anak ko para pagbantaan ako, nagkamali ka ng akala. Akala mo ay sinukuan mo ako. Ang hindi mo alam, binigyan mo lang ako ng huling piraso ng ebidensya na kailangan ko." Sa likod nila, sa LED screen,
lumabas ang isang bagong imahe. Ang call log mula sa telepono ni Isabela na nagpapakita ng pribadong numero ni Alejandro at ang audio wave graph ng kanilang pag-uusap. Ang tawag na yon ay na-record at habang nagaganap ang tawag na yon, ang lokasyon ng cellphone mo ay na-trace ng aking team, paliwanag ni Isabela. At ang lokasyon na yon ay direktang nagturo sa amin sa warehouse kung saan mo itinago ang anak ko. Natulala si Alejandro. Ang akala mong alas mo ay siya palang naging iyong bitag. Sa ibaba ng entablado, si Sonia ay tuluyan ng bumagsak. Humahagulgol siya habang sinusubukang tumayo at tumakas, ngunit dalawang babaeng security personnel na nakabihis pang sibilyan ang magalang ngunit matatag na humarang sa kanya. "Security! Security!" Desperadong sigaw ni Alejandro, ngunit ang mga gwardiya ng hotel ay abala na sa pagkontrol sa nagkakagulong media. Ang kanyang sariling security head, si Marco, ay wala nang makita. "Huwag mo nang hanapin ang mga tauhan mo, Alejandro," kalmadong sabi ni Isabela. "Marami sa kanila ay mas matapat sa legasiya ng kapatid mo kaysa sa pera mo. Ang kailangan lang ay isang patunay ng iyong kataksilan." Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Hindi ito ang mga tauhan ni Alejandro. Ito ay isang grupo ng mga pulis sa pangunguna ng isang NBI director, isang matalik na kaibigan ng yumaong si Ricardo de Leon. Kasabay ng pagpasok ng mga pulis, isa pang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Isang maliit na bata ang tumakbo palabas mula sa likod ng kurtina. "Nanay!" Ang sigaw na yon ay pumunit sa puso ni Isabela. Bumagsak ang lahat ng kanyang tibay. Ang CEO, ang general, ang reyna, lahat ay naglaho. Lumuhod siya sa entablado habang si Miguel ay tumatakbo at yumakap ng mahigpit sa kanya. "Nanay!" Ulit ng bata. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang balikat. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak, ang 9 na taon ng pangungulila. Sakit at pag-asa ay bumuhos sa anyo ng mga luhang hindi na niya napigilan. Inamoy niya ang buhok nito. Hinaplos niya ang likod nito. Totoo siya. Ligtas siya. Nasa mga bisig na niya siya. Ang eksenang iyon, ang mag-inang muling nagkita, ang tuluyang sumelyo sa kapalaran ng mga Montenegro. Nawala na sa katinuan si Alejandro. "Hindi! Akin ito! Akin ang lahat ng ito!" Sigaw niya na parang isang baliw. Sinusubukang agawin ng mikropono, ngunit huli na ang lahat. Inakyat na ng mga pulis ang entablado. Alejandro and Sonia Montenegro, anunsyo ng NBI Director. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Inaaresto kayo sa salang murder, kidnapping, at falsification of public documents." Ang pagpupumiglas ni Alejandro, ang paghagulgol ni Sonia, ang tunog ng posas na isinasara, ang walang tigil na flash ng mga kamera, ang lahat ay naging isang magulong tanawin ng pagbagsak. Habang hinihila sila palayo, ang mga mata ni Alejandro ay nakahanap sa mga mata ni Isabela. Wala nang pagmamalaki, wala nang pagtatagumpay. Ang tanging naroon ay purong pagkamuhi, ngunit hindi na ito tinalaban si Isabela. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang batang mahigpit na nakayakap sa kanya. Itinayo niya ito at hinarap sa mga tao. "Mga ginang at ginoo," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Patawarin ninyo ang kaguluhan ngayong gabi, ngunit meron akong kailangang ipakilala sa inyo." Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng bata. "Ito si Miguel, ang aking anak. Ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng De Leon Group of Companies, si Ricardo De Leon Jr. Isang katahimikan, at pagkatapos, isang palakpak. Nagsimula sa iisang tao, pagkatapos ay sinundan ng isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw sa isang malakas at taos-pusong palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang corporate takeover. Ito ay palakpak para sa isang inang hindi sumuko, para sa katarungang sa wakas ay nakamit.
Sa gitna ng lahat ng yon, yumuko si Isabela at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na, ngunit para sa kanila, ito ang simula ng isang bagong umaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 9 na taon, habang yakap ang kanyang anak at napapalibutan ng ingay ng kanilang tagumpay, naramdaman ni Isabela ang kapayapaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga usap-usapan tungkol sa pagbangon ng De Leon Group sa ilalim ng muling pagbabalik ni Isabela De Leon. Ang mga Montenegro ay nasa bilangguan na, naghihintay ng kanilang sentensya, ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala tungkol sa kasakiman at pagkakanulo. Ngunit sa mansyon sa Forbes Park, ang mga balitang iyon ay malayong ingay na lamang. Ang katahimikan na dating puno ng kalungkutan ay napalitan na ngayon ng mga tunog na matagal nang hinahanap-hanap ni Isabela. Ang tunog ng halakhak ni Miguel habang naghahabulan sila ng bago nilang alagang aso sa malawak na hardin. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato tuwing sabay-sabay silang kumakain sa hapagkainan. At ang tunog ng boses ni Benji Santos. "Dahan-dahan lang, Miguel. Baka madapa ka." Sigaw ni Benji mula sa beranda. Hawak ang isang tasa ng kape, isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi na siya ang tricycle driver na laging balot ng takot. Sa tulong ni Isabela, binigyan siya ng bagong buhay. Ngayon, siya na ang namamahala sa bagong tatag na Ricardo De Leon Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan at mga pamilyang nangangailangan, isang trabahong buong puso niyang ginagampanan. Lumabas si Isabela sa veranda, dala ang isang pitzel ng juice at umupo sa tabi ni Benji. Pinanood nila si Miguel na masayang naglalaro sa damuhan. "Hindi ko akalaing darating ang araw na ito," mahinang sabi ni Benji, hindi inaalis ang tingin sa bata. Ang makita siyang masaya at ligtas nang walang anumang takot. "Wala na akong mahihiling pa." Tumingin si Isabela kay Benji, isang tingin na puno ng pasasalamat. "Wala rin siya dito kung hindi dahil sa'yo, Benji. Iniligtas mo siya 2 beses, mula sa apoy at mula sa kahirapan. Ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya sa loob ng 9 na taon, iyon ang nagligtas sa kaluluwa niya. Iyon ay isang utang na hindi ko kayang bayaran." Umiling si Benji. "Hindi po utang yon, ma'am. Si Miguel po ang nagligtas sa akin. Binigyan niya ng kahulugan ang buhay ko." Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na sila amo at tricycle driver. Hindi na sila biktima at testigo. Sila ay 2 taong pinag-isa ng pagmamahal para sa isang bata. "Nanay, Tatay Benji, halik kayo. Laro tayo." Sigaw ni Miguel mula sa di kalayuan. Nagkatinginan sina Isabela at Benji at sabay na natawa. Ang salitang tatay, natural na lang itong lumabas sa bibig ni Miguel isang araw. Hindi ito ipinilit. Hindi ito itinuro. Ito ay kusang isinilang mula sa puso ng isang bata na nagpapasalamat sa 2 taong nagmamahal sa kanya. Tumayo sila at sinaluhan ng bata sa paglalaro. Sa sandaling iyon, hindi sila isang bilyonaryo, isang dating tricycle driver, at isang nawawalang tagapagmana. Sila ay isang pamilya. Kinabukasan, dinala ni Isabela si Miguel sa sementeryo. Sa harap ng isang eleganteng puntod na gawa sa puting marmol, ipinakilala niya ang anak sa ama nito. "Ricardo, mahal ko," bulong ni Isabela habang hinahaplos ang pangalang nakaukit sa lapida. "Nandito na siya. Umuwi na siya." Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ina. "Siya po ba si Papa?" Tumango si Isabela, pinipigilan ang mga luha. "Oo, anak. Siya ang papa mo. At alam kong masayang-masaya siya ngayon na makita ka. Mula sa langit palagi kanyang binabantayan." Inilapag ni Miguel ang isang puting rosas sa puntod. "Hi, Papa. Ako po si Miguel." Nanatili sila doon hanggang sa magsimulang bumaba ang araw.
Nagkwekwentuhan tungkol kay Ricardo, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangarap. Ito ay hindi isang pagbisita ng kalungkutan, kundi isang selebrasyon ng buhay at pagpapatuloy. Habang pauwi sila, nagmamaneho sa kahabaan ng Ayala Avenue, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napatingin si Isabela sa kanto kung saan niya unang nakita si Miguel. Wala na ang mga batang nagbebenta ng sampagwita. Sila, kasama ang marami pang iba, ay nasa pangangalaga na ngayon ng kanilang foundation. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Miguel na nakaupo sa tabi niya. Napatingin ang bata sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Ang mga mata ng kanyang Ricardo. Ngunit mayroon na ngayong sariling kislap. Isang kislap ng pag-asa at kaligayahan. Ngumiti si Isabela. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito masakit. Isa na itong paalala. Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagkakanulo, mayroong kabutihan. Na sa gitna ng kawalan ng pag-asa, mayroong pag-ibig. At na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi itinatayo mula sa mga piraso ng sakripisyo, pag-unawa, at walang katapusang pagmamahal. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. Sa huli, ipinapaalala sa atin ang kwento ni Isabela de Leon na kahit gaano man kalalim ang sugat ng pagkawala, hindi kailanman nawawala ang pag-asa ng isang ina. Ang kasamaan na itinago sa likod ng dugo at kayamanan ay hindi kayang tumakas sa liwanag ng katotohanan. Darating at darating ang araw na ang masasama ay mananagot at ang mga mabubuting puso ay gagantimpalaan. Sa pamamagitan ng tapang, talino at wagas na pagmamahal, nagawang mabawi ni Isabela hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati ang kanyang dignidad at paniniwala sa hustisya. Ngunit higit pa sa paghihiganti o tagumpay, ang kwentong ito ay patungkol sa kapatawaran, sakripisyo at pagbuo ng isang bagong pamilya mula sa mga piraso ng nakaraan. Ngayon, nais naming itanong sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, hanggang saan kayo lalaban para sa inyong anak o pamilya? Naniniwala ba kayo na ang kapatawaran ay mas makapangyarihan kaysa galit? Kumusta po kayo ngayon? Maayos ba ang inyong puso at isipan? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala. Huwag kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong saloobin sa comments. Narito kami, tunay na nagmamalasakit, at laging handang makinig sa inyong mga kwento.